So ito guys, nag-aaway na naman po ang mga vloggers. At talagang pag merong ganyang awayan ay nabubuhayan ako ng dugo. Okay? At isa pa namang kasama po dito ay aking kaibigan, si Nico David. Ayan, very close friend ko yan. Oh. Back from the days. Talagang matagal ng vlogger yan. At ang kanyang kaaway, ang nambabash sa kanya ngayon at kasagutan niya ay si Sas Sasot. Isa sa mga matitigas na DDS na vloggers na nandyan. Di ba? At defending itong si VP Sara sa mga sinasabi nila na inaatake daw ngayon. Okay? Tungkol saan ba yung kanilang pinag-aawayan? O kasi, naglabas po ng news a few days ago. DepEd yet to remit 4.4 billion premiums, loan payments. Yon, DepEd says working with GSIS. So, ang laking halaga nun, 4.4 billion pesos. Sa iba sinasabi 5.5. Hindi ko alam kung ano yung exact figures, pero either way napakalaking halaga nun. Okay? So yung DepEd daw, hindi pa daw nare-remit itong 4.4 billion worth of GSIS premium contributions and loan amortizations deducted from the salaries of teaching and non-teaching personnel. O sabi po ito ng COA. Okay? So ito po nilabas to ng isang araw. Kasi seryosong aligasyon po ito kasi nakuha na sa mga sa mga sahod ng mga teacher eh. Tapos hindi pa nahuhulog. What is causing the delay? 'Di ba? What is causing yung simpleng paghuhulog doon po sa mga ahensya ng gobyerno sa GSIS ay hindi po magawa. Okay? At ito po, exposing concerned personnel to penalties, interest that could result in undue limitations in enjoying privileges and benefits. So yun po. So itong mga dahil sa pagkukulang na to, baka ma-penalty pa yung mga teacher. Kawawa naman, hindi naman po nila kasalanan. 'Di ba? Meron po nagkamali sa DepEd. Ngayon tinutukoy po yung ilan dito ay hindi naman nangyari sa panahon ni VP Sara. Okay? So hindi clear kung kailang time ba nangyari ito. Pero hindi naman po lahat dito ng problema ay nag-fall sa panahon ng pag-upo dyan ni VP Sara. Pero syempre, siya po yung nakaupo ngayon bilang Secretary ng Education. Responsibilidad po niya na ayusin po yan ngayon ng kanyang ahensya. So nag-post si Nico David, okay, na talaga bang hindi na natin pag-uusapan yung 5.5 billion na yan. Ayun, bigla pong sumugod na itong si Sas Sasot. Dito po kay Nico, pinagtatanggol si VP Sara. At hinahamon ng debate. Ito pong si Nico. Punta tayo sa page ni Sasot. At hindi lang si Nico, yung pong kanyang hinahamon. Okay, tatlo yung kanyang hinahamon. Si Nico, si MG, si Makagago, at pati si Rendon Labador. Pinapatulan pa ba yung si Rendon Labador? Pero anyway, ayun, kasi itong si Rendon tsaka si MG ay kumbaga kinall out din itong sa DepEd na hindi pa nahuhulog. 'Di ba? Sa akin hindi naman nila directly sinisiraan si VP Sara. Sinasabihan lang na sana pakiayos, sana gawa ng paraan, sana tutukan. Kasi baka masyado tayo nagiging busy sa politika, masyado tayo nagiging busy sa away-awayan, doon sa mga confidential funds na issue na 'yan, sa mga 'di ba yung mga issue sa House kay House Speaker, yung mga ganong gulo, at kay PBBM, Uniteam, baka masyado tayo nagiging busy dyan na hindi na natututukan yung mga aktual na problema sa DepEd. Kasi kung naghahangad si VP Sara in the future maging presidente, kailangan makita natin yung kanyang management skills sa pagharap sa mga problemang ganito. Ito yung sinabi ni MG, punta tayo sa TikTok niya. Nakita ko sa TikTok niya yung yung sinabi niya. Yan, ito. Napakalungkot naman po ng Pasko ng ating mga public teacher. Isipin nyo, kinakaltas sa sweldo nila yung para sa pag-ibig, PhilHealth, GSIS, contribution, pero hindi nire-remit ng DepEd sa mga ahensya. Bakit naman po ganon, Madam Chair sa DepEd? Ba't nyo po yan ginagawa? Wala po ba kayong totoong pagmamahal at respeto sa ating mga public teachers? Alam nyo, sa totoo lang, ang mga teacher ng mga pampublikong paaralan, sila po ang ating pumapangalawang mga magulang.
So dapat naman po, chairman ng DepEd, ayusin naman natin yan. Ha? Hindi yung kabig lang tayo ng kabig. Alam niyo na yan. Ayun. So yun po yung hirit ni Makagago. Si Rendon may parang ganong hirit din. Ngayon, pinagbibintangan ngayon sila na sila daw ay parang in a way parang binabayaran daw para atake. May ganun may ganong bintang sa kanila, which is unfair naman. Wala namang masama mag-call out pag may mali. Ganun pag merong naka-call out ng mga mali, pinagbibintangan ng bayad, 'di ba? Sila din naman, ganun din naman na pagbibintangan din sila. Pero anyway, inaatake sila ngayon. Ito, may mga poses may mga shinare si Sas, ayan kumbaga daw na parang ito daw ay coordinated na atake, ganun. Sa akin, wala namang masama, kino-call out lang. Hindi naman nila sinisiraan directly, 'di ba? Sinasabihan lang gawa ng paraan. Ayun. Tapos ito yung mga ayun. Si Sas, sinihirita naman si Nico David kasi si Nico daw nung election ay pink. Okay? Kasama ko yan si Nico, barkada ko yan. Talagang nung election, Lenny siya. Hinihiritan niya si Marcos. Okay? Pero hinihiritan din niya si Duterte. So yung pag-call out niya dito sa mga problema doon sa DepEd, 'di ba? Sa akin, ganun pa din naman. Ganun pa din naman itong si Nico is pink yan nung last election eh. So he is calling out yung mga problema sa gobyerno. So pareho pa rin naman. So pinagbibintangan itong si Nico, di ba? In the same way, itong sila Sas at yung iba pang mga vloggers, pinagbibintangan naman na sa China naman, di ba? Nakita ko nagsasagutan si Senator JB tsaka si Mark Lopez. Ay grabe mga turuan. Ikaw bayaran ka, ikaw ikaw tuta ka ng ikaw. Ang daming ganun. O ngayon nakakahamunan ngayon. O Nico, bakit daw a year ago ay anti-Marcos ka then pro-Romualdez? May mga ganung mga kumakalat pa, Diyos ko po. Ayan. O, ito. So, nagkakahamunan sila ng debate. Ayan. Si Nico game naman Ito. Sige po, tinatanggap ko yung hamon ni Miss Sas Rogando sa isang debate. Ang topic po ay tama bang mambastos sa government official dahil yung ginawa doon sa isang supporter yata yung ni VP Sara, 'di ba, sa Japan. Pero anyway, sabi naman ni Sas, Nico, napatunayan na po ng mga French at tanggap na ito ng lahat na kahit ang hari pwedeng pugutan ng ulo kapag nagmamalabis na. So yun po yung except na lang kung si Duterte siguro yon. Pag si Duterte, bawal mong i-judge, bawal mong naninira ka ng sumunod ka na lang sa gobyerno. Pero anyway, sa akin po, bottom line dito, sana yung problema sa mga teachers ay tutukan, gawa ng paraan. Diba, wag maging, sa kanila na din ang gagaling, na wag maging onion skin, wag maging parang mabilis mapikon, di ba? Ito po ay aktual na problema na kailangan ng aktual na solusyon. And if VP Sara is applying for the job of the next president, maganda po patunayan muna po niya sa kanyang ahensya that she is very much capable of solving itong mga ganitong klaseng problema. Okay, so yun lang naman sa akin naman, we are still very far from the next presidential elections. So meron silang 5 taon para patunayan kung sino ba ang nararapat na susunod po na maging pangulo. So yun lang naman sa akin dyan. So pero interesting yan kung matuloy yung awayan nitong sila Nico tsaka si Sas. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye bye. Away na yan.